Maliit na nga yung space. Problemado pa yung idudulot ng mga nangyayari dito. Kaya ka nga kumuha ng maliit na space para madali mo ma-manage yung bahay. Eh kung ganito rin lang, stressful. Ito hindi ko to fabricated stories yung mga pinagsasabi ko dito. Tingnan nyo, ito yung mga footages kasi meron kaming Viber group. Talagang doon kami nag-share ng mga tips para manirahan sa micro-living. Tingnan nyo, ito sobrang dami. Baha talaga. Ito, mas okay pa nga itong sa akin. Ito talagang bahang-baha. I-retrieve ko pa yung last bag yung doming. Papakita ko sa'yo, friend. Sobrang, as in, baha talaga, te. As in, maluka ka talaga na parang, oh my God. Yung sa yung mga sa squatter. Buti pa, friend, kasi tulo lang sa bubong, lalagyan mo ng langgana. Yun talaga, friend, as in, kailangan mo maglagay ng cellophane tapos tubo papunta sa balde. Siguro mapupuno every 5 minutes, puno yung balde. Ganun kalakas. Pakita ko sa'yo, wait lang. Video. Pati na ba dito sa baba? Ano, shit? Iusod natin to, friend, kasi basta na yung kutsyon. Dapat po nakalabas pa siya dito kasi nagad yung cover pong puti. Hindi ko may uwang po yan. Yung po yung sinilan, kaya pag pumasok yung tubig, tutulog po talaga sa baba. So, tatanggalin siya. Pero isi-sell din after. Opo, saglit lang po yun. Sige. Sisinag din po kami. Sige, ito, nangarang yun. Sige na, ilabas na nga natin. Paano ba dapat ang pagkalagay niyan, kuya? Yung frame na sasabi mo. Tanggalin nga natin. Hindi para mahugot. Tulak mo na. Lalagyan niyo pa ba ito yung bono? Kaya hindi na. Hindi na po nakatapat naman siya. Ito po yung nakasilan kanina. Pati po yung sa dito sa taas. Bali pag pumula po, di siya pumapasok sa pagitan na ito. Yung tumutulog po dito sa loob. Nakita niyo po tinanggal namin ito kanina. Cover lang po. Ito po yung nakasilan po yung dito. Ito yung pagitan na ito. Kaya pag pumula po, pumapasok dito. Tutulog sa loob. Dapat ito lang nakasilan yung bakal. Ikaw kasilan to. Ano to? Pero tumama naman yung yung imbondo dun sa papunta dun sa gilid. Opo.
look at that guys. Baha. Ang galing to, Osi. Dito siya galing sa aircon. Ito ang problema guys kapag nag-spark to. Grabe yung baha. Bakit nasa labas ka? Nagmo-moment ako, te, kasi ang ganda ng weather. Ano, squatter na. Squatter. Stop. Kasi naman, di ba, mag-turnover ng condo, may leak pala, nakakainis. Sa tingin mo, pag SM Oo, tara, lipat na tayo ngayon, pero sa tingin mo, pag ibenta ko itong may bibili pa, Mabenta mo siya bagsak presyo na. ang inang yan. Nag-depreciate. Ko. Di ba yung iba na nga, nangitim na nga eh. Ay, nakakainis na to ah. Naka-black. Okay na po. Tapos na po. Ha? Pirmahan na lang. Sige. Pangalan niyo na po sa firma po. Sige. Dami nito ah. Salamat po. Sige po. Salamat. Kaloka, di ba ah? Diyos ko. Nakabubwisit ako dito. Tulog na tulog kami dito guys. Tulog. Gulat Yung ako. branding mo, girl, ng iba na. Ha? Bumalik ka sa TCL. Tinan mo. TCL na siya Bakit? ulit. Ayun na. Oh my God. Ganito nila yun. Tingnan mo yung branding nag-TCL na kasi tinanggal nila ito, tinanggal nila tong cover na to, tapos nilipat nila sa kabila. Saan yung kabila, friend? Doon, pero tinanggal nila yung YouTube. Tinanggalin nila. Kasi dati, YouTube yung nakalagay dito eh. Yan, YouTube yung nakalagay dyan kasi wala lang, ayoko na makita na TCL yung branding nila. And then, tinanggal nila tong buong to kasi ano daw problema doon, friend? Kasi yung seal daw ay mali. Tapos naloka ako kasi nga, Diyos ko, tulog na tulog kami dito. Tingnan mo, tulog na tulog kami dito kanina ni MA. Kasi dito siya nag-sleep over kagabi eh. Tulog na tulog kami, bigla na lang, parang may umano-ano na tubig sa akin. Sabi ko, ano ba to? Tapos ang lakas-lakas. Tingnan mo, ang itim-itim na tuloy. Pupunasan ko pa to. Pero nadi-depreciate na tuloy yung condo. Wala pa akong isang taon dito. Tingin mo, may bibili dito na kung ano yung total cost price ng binili ko dito. Nakakaloka, di ba? Tapos meron pang kaming chatroom sa Viber. Meron na nagpanotarize na nagreklamo. Pinanotarize talaga. Pinapublic document pa niya talaga. Na nilagay na dun nakalik. Kasi yung iba talaga baha-baha talaga. Tapos sabi nung taga PMO na mega wide naman yung contractor dito. Sila daw yung sumasalo ng mga pangit na pagkagawa ng mega wide. Ewan ko totoo ba kasi yung sinabi sa akin. Kasi dapat ganito, alam na nila yun eh. Tsaka ang pangit ng feeling kaya kondo ka tapos nagbabaha, parang anong pinag-iba mo kaya ka nga nag-condo dahil hindi mo na maranasan yung mga dati mo naranasan nung nagrenta ka pa din sa mga squatter tapos maranasan mo ulit dito. Ay, nakakabwisit talaga. Tingnan mo. Buti sana kung mabilis lang naman mag-ayos. Pero ang problema kasi since maliit ng unit na naka-plaster na yung lahat ng mga gamit, ang hirap mag-usod-usod. Tingnan mo, nag-itim-itim na tuloy yung mattress ko. Nakakainis. Norway. Oh yeah. It's like the Appalachian Trail, right? Yeah, apart from it's more history than hillbillies. I'm gonna do something different. I just want to go to Amsterdam, isn't it? Should we mix it up? Yeah, it's not like we're 21 anymore. Oh look, there's that. Look, I'm gonna get a bottle. Who's on it? No way. School night, mate. So no one wanna come with me? Hello, Robert. Come on. Yeah. Anyone need sweets or anything? You're not getting involved in that. I'm getting Uber. Yeah, good. Do you think that when we meet up it's actually getting harder now to have a good time? Do you know that Phil actually suggested making this brunch? Fucking brunch. I'm not going to plan a lad's holiday over a fucking avocado on toast waffles. I'm not doing it. Okay, that was a line. You really want to go hiking for fun? Yeah. In fucking Sweden? Tulo guys, look at that. Bahang-baha na. Pangalawang beses na to, nakakabwisit na to ah. Hindi na kaya ng sealant, may mali dito sa pag ano nila architectural design. Kailan pa yata tong
aircon alignment. Tingnan mo, oh, dito pupunta lahat ng ano eh. Dito pupunta lahat ng tubig. Napalitan na pati ito, pinalitan na nila to. Pag ito nag-spark to. Ano pati unan, pag ito pupunta to, nababasa yung ano nito, yung itong kama, buwabaho to eh. Eh, pasalamat nandito tayo ngayon. Kung wala, hindi sinong mag-a-atras nitong kama kung umulan dito at walang tao. Bubisit na ako dito sa Urban Deca na to. Contractor dito na mega wide, bakit hindi? Pangalawa na to eh, hindi kakayanin ng silan to eh. Ayan oh. Inutin na natin to, baka mamaya kuryente pa tayo. Tinan mo, basang-basa na yung saksakan no. Pag ito nag-spark, wala na. Patay na tayong lahat dito. Pinalitan na nila to eh. Yung kabilang unit nga na walang tao, tinanggal nila to, pinalitan, tapos sinilant na. Yung iba talaga, friend, pati bintana. Ito, buti nga, wala bintana eh. Hindi na to maganda. Yun to nakakatuwa. Dati, sabi ko hindi ko to iba-vlog dahil unit, community ko to eh. Pagdating ng panahon, sasabihin na, pag Urban Deca, binabahayan. Kaya hindi ko to binlog dati pa eh. Tapos ginawa nila ng paraan nung unang bagyong Domeng. Hindi ako nakapasok nun eh. Dahil dyan, binabantayan ko kasi kung iwanan mo kayo mawala kung hindi, tsaka kung iwanan ko, girl, baka mamaya baha na yung loob dito. Tulad nung ibang unit na talagang bahang-baha talaga. As in, kailangan nilalagyan ng yung cellophane para papunta doon sa balde. Eh ito, buti pa nga lang hindi. Sabi ko hindi ko to iba-vlog dahil sabi ko, kung iba-vlog ko to, nagbalde dati? oo, nagbalde yung mga ibang unit owners, friend. As in, nilagyan nila ng cellophane yan, tapos nilagyan ng parang tabusan papuntang ano. Kasi di ba bagyong Domeng, madaling araw yung umulan eh. Nag-tubo sila. Eh walang property management kasi madaling araw nga, di ba, gabi. Eh tulad nito, buti may tao ngayon. O kung wala, eh di patay na tayo nito, sasabog na itong buong building. Kasi mag-ground to eh, tinong basang-basa yung unang gulat. Ganito din, friend, tulog ako nung nakaraan, tapos bigla na lang sumasabog, bigla na lang may umano sa akin. Kasi nga, syempre, buti kung 5,000 usapan dito, eh milyon to. Milyon, tas tutubong gano'n. Nabubuisit na ako eh. Buti, alam mo yun? Yes. Parang pag sinasabi nila, hindi, nagdalong isip ako na, sabi ko, i-post ko kaya to, hindi. Sabi ko, ayoko kasi nga, noong una, sabi ko, bigyan natin ng chance. Kung baka meron silang, every bagyo na lang, hindi ka papasok, mag-aabang ka. Nung nakaraang umulan, di ba umulan itong nakaraan? Oo, Hindi naman ang ganyan. Hindi na ganyan. Ngayon, sobrang lakas kasi. Oo. Nung nakaraan kasi tuloy-tuloy lang na mahaba, pero hindi naman gano'ng Oo. kalakas. Ito, ang lakas sila ngayon. So, ibig sabihin, hindi to resistant tong condo na to. Hurricane proof. Kaya nga buti yung hurricane yan hindi. Ulan lang, tubig. Typhoon proof. Ang nakalagay kasi, sabi nila sa baba, aircon alignment. Hindi ba nila yan? Hindi ba nila na forecast na, buti kung ito lang yung unit ko ang nagkaganito, buong building lahat. So may mali dyan sa na yan. Bibenta ng condo na hindi naman pala livable. Kabuisit. Hindi to nakita ng pag-ibig kasi hindi to hindi to i-take over ng pag-ibig kung may mali. Eh syempre, paano makikita kung mali? Kailangan pang bumagyo bago malaman na may mali. Dapat kasi kung hindi pala align yung aircon na yan, dati dapat alam na nila yan eh. Mega wide eh. Nakakabuisit na yan.
Buti nga ngayon, linggo eh, walang pasok eh. Dahil kung may pasok, hindi na makapasok dahil mag-aabang ako niyan. Kasi baka biglang mag-spark o di na kaya biglang bumaha yung mga ganyan. Buisit na ako. Mahirap pa Pumunta dyan. ba sila dito? Oo, pumunta na ako, may job order na, may akyat dyan. Ang ano gagawin naman nila, isisilant na naman yan. Pag bumagyo, gano'n na naman. Eh hindi nga kinaya nung unang silant yan eh. Bakit something na major? Major yan, friend, kasi lahat ng unit owners, eto nga, Hanggang saan mula baba hanggang taas oo, ba? lahat ng unit owners. Ang dami mga video, nagsishare sila sa sa group namin ng mga, merong malala talaga, friend, as in baha talaga yung loob nila. Mild pa lang yun sa'yo. Mild pa lang to. Eh, yung iba talaga pinaawa ko kasi nga pati bintana. So may mali sa alignment. Kasi kung alam naman nila na lahat ng tubig pupunta dito sa harapan, dapat pa-elevate yung nasa harapan, pa-incline yung sa likod. Para yung tubig doon lahat pupunta sa, tinan mo yan oh. Wala na yan ngayon. O kailan, every bagyo mag-aabang na lang dyan. Ano, kaya nga lumipat sa condo dahil ayaw nang magtumira sa squatter. Eh parang ganun din naman ang pakiramdam ngayon ng mga unit owners dito. Ang ano ko lang dito, kaya nga lumipat, kaya nga nagtiis magtrabaho at magbayad ng monthly na sobrang mahal para hindi ka na mangamba na pasukin pa ng baha. Eto, tinan mo, basang-basa yung mga kama na yan. Pag yan nangamoy, papalitan ba nila yan? Cause pa ng fungal yung mga nirahan yung mga fungal dyan sa loob ng mga fungus, kaya nagbaho-baho. Pag yan pa naman na basa, hindi na kailangan mo na itapon yan eh. Bed mites. Nabubwisit na talaga ako. Sabi ko nung una, hindi ko to ilalabas dahil ang masisira, sarili ko lang naman community ang masisira. Pero hindi eh. Wala silang una. May mali. Kasi buti kung tatahimik ako, kung libre lang akong tumira dito, hindi. 30 years yung dapat bayaran sa pag-ibig. Tapos 30 years kang para nakatira lang din sa squatter na. Kaya ka nga umalis sa dating tinitirhan dahil binabaha. Tapos hindi ka rin naman makaalis-alis na takot ng baha. Diba? Tingnan mo, yan, buti walang saksakan, buti kung ang saksakan dyan ay nasa taas. Diba? Ay yan nasa baba. O pag yan tumama dyan sa baba, wala na, spark na yan. Dapat pala natin yan ipapatayin. Sabi yung aircon, ito. Ay, shit. Hey guys, 4:55 PM, linggo ngayon, anong petsa na? August 12, ang lakas ng ulan ngayon dahil sa habagat. Wala akong kalam-alam dahil nandito lang ako sa loob. Nalaman ko lang na sobrang lakas ng ulan dahil pumasok yung tubig dito sa loob ng aircon. So, basically, hindi na to unang beses na nangyari na pinasok ako ng tubig dito sa condo na tong Leche na to. Nabubuisit na ako nung bagyong Doming yata, last 1 month ago, May or June yata yun. Nung una, pinagbigyan ko pa sobrang pigil na ako dahil tulog ako tapos nandito biglang yung tubig pumasok dyan, nakahilamos ako nung una. Pinagbigyan ko lang, pinasealed ko, pinapalitan yung cover ng aircon, pinasilant. Pinagbigyan ko kasi sabi, hindi naman matitest ang resistance ng condo sa tubig kung walang bagyo. It's just that, after 2 months at ito ngayon, bigla na namang basang-basa na naman yung una habang tulog kami, bigla na lang bumuhos na naman sa mukha ko yung ano. So, alam mo may mali dito sa construction dito talaga, sobra. Nung una kinakabahan ako, sabi ko hindi ko to i-vlog dahil masisira din naman dito yung tinitirhan ko at ang community ko na pilit kong binibuild up dan sa mga micro-living na content ko sa vlog at pilit ko pang ini-endorse dati nung endorse pa ako dati din sa Urban Deca na yan nung last 3 years ago. Tapos ito na ngayon yung nangyayari. Okay, game. Ready? Ready to roll? Let's roll this cord. Rolling. And Once again, this is Jonathan Urbuda, 29 years old. Dahil sa Urban Deca Homes, nagka-power magkabahay. okay, let's try it one time. Okay lang. Hindi ko inasahan na magkakaroon ako ng property. Nakikita ko kasi yung sarili ko na nasa loob ng unit ko, doing my own vlogs, interacting with a lot of people na kaya kong mag-invite sa loob, kaya kong pumunta ng mga malls na malapit. Instead of spending sa traffic, makukonsume ko siya sa mga bagay na mas mahalaga pa. Paano binago ng
Diba? Sabi ko nga hindi ko to i-vlog dahil kasiraan din naman ng sarili kong pamamahay at diba? Pag sinabing urban deca, binabaha. Diba? High-rise condo, milyon yung usapan pero pinapasok ng tubig. Sobrang nabubuisit lang ako dahil pangalawang beses na to. Nung una, may ginawa silang aksyon pero hindi pa rin sapat. So hanggang kailan ako matatakot na bigla na lang may sumasabog na tubig dyan sa mukha habang natutulog ka. Ibig sabihin may mali dyan.